So Rizal had the terrible experience, well, hindi naman terrible, had a discriminating experience when he was studying in UST, no? Particularly to his professors. If we're gonna read El Filibusterismo, there's a chapter there dedicated to a character named Placido Penitente. Perhaps isinalamin doon ni Rizal yung kanyang danas, yung kanyang karanasan, nung siya ay nag-aaral sa UST sa panahon niya, na kahit gaano siya kagaling, struggling siya because of discrimination. No? Alam niyo naman yung konteksto ng lipunan ng Pilipinas sa panahon na yan, yung social inequality na nakabatay sa rasa or race. No? Now, perhaps, pwede nating sabihin na factor yon kung bakit di na niya na rin tinapos doon yung kanyang, ah, yung pag-aaral sa med school. At the same time, yung kanyang ah, philosophy and letters na degree. Pero itinuloy niya yun sa abroad. Okay? When he went to Spain, specifically in Madrid. No? Now, this time, the focus of our lecture and discussion is to highlight Rizal's life as an ilustrado and eventually a propagandista. And yung kanyang mga mahalaga na pinuntahan in Europe, yung objective kung bakit siya pumunta ng Europe, what happened there, ano yung mga remarkable things that he did there, na humubog sa kanyang kaisipan, humubog sa kung paano natin siya i-conceptual, i-conceptualisa, uh, or iharaya, paano natin iharaya, i-reimagine, no? Yung kanyang pagkabayani. Okay? So, Rizal in abroad. Okay. I think it's already showing something. Okay, so Rizal and Europe, Rizal and the Ilustrados, and Rizal's life as a propagandist. So welcome to our discussion in GEM, the life works and writings of Jose Rizal. Okay, so Rizal started reading characters and places in books. In fact, sabi nga no, sa kanyang account sa Memorias de un Estudiante de Manila, no? Uh, it was his father, an initiative of his mother, no, na nag-put up sila ng library in Calamba sa bahay nila, pamilya Rizal, na may pinakamalaking repository ng mga mahalagang libro sa community nila no nung panahon na yun. So ganun ka-hardcore no yung pagpapahalaga ng kanyang mga magulang sa pagbabasa. So Rizal started reading characters and plays in books no growing up. And eventually he traveled to those places and met in person the authors, scholars that he used to read. Interestingly, no? Bago natin talakayin yung kanyang journey, yung kanyang pagta-travel abroad, mahalaga muna siguro natin kilalanin no, yung mga librong minsang binasa ni Rizal. No, naging bahagi ng kanyang buhay, pag-iisip. Naging inspirasyon ng kanyang mga nobela at sulat. Okay? So, yeah. Sabi nga, minsan yung libro daw na binabasa natin tells partially about ourselves, our personality, our interests, our hobby, our values. So, kagaya rin siguro ng panitikang kinokonsumo natin pelikulang pinanonood. Now, I have here a whole article, no, a scholarly work, no, published about the bibliographic cards of Rizal. So, basically, para siyang library card, no. This is actually an actual document or an actual primary source no, na kung saan nakalagak diyan handwriting and Rizal, no, yung mga librong binasa ni Rizal. Now, marami siyang nabasa, no, pero hindi natin may isa-isa dito. Pero talakayin natin yung mga piling ilan no, na minsan niyang binasa. Largely ay mga European Western classics. Okay. So we have here Victor Hugo's Les Miserables. We have The Barber of Seville, The Three Musketeers,
by Alexandre Dumas, isang Spanish writer. Uh, Same author yung Count of Monte Cristo, yung, na naging inspirasyon ni Rizal sa kanyang, yung character from this novel, no, became an inspiration sa kanyang novel din, no, na El Filibusterismo, yung tauhan ni Simon, yung metamorphosis niya from Crisostomo Ibarra to Simon. And of course, we have the classic Uncle Tom's Cabin na inspirasyon naman ni Rizal sa pagsulat niya ng Noli Me Tangere. Itong Les Miserables, Barber of Seville, I'm certain may mga pelikula niyan, no, di nyo lang napapanood siguro. Gaya nun, yung reimagined ng The Barber of Seville yata, parang yung kay Sweeney Todd, ang bida is si Johnny Depp tsaka si Sacha Baron Cohen. Yung Les Miserables, may theater yan, Broadway play, film, di ba? Nandun si Anne Hathaway, si Hugh Jackman, and many more. There's need for me to. Three Musketeers, I'm certain you've heard these classic of Alexandre Dumas. So ilan yan sa mga binabasang libro ni Rizal. In fact, no, kahit fairy tales, no, nagbabasa si Rizal. Um, if you're familiar with Hans Christian Andersen, so yan, binabasa yan ni Rizal. Yung mga German fairy tale classics. Sinasali niya sa Tagalog para pag uuwi siya sa Pilipinas, yun yung bonding and quality time niya with niece and nephews niya, 'di ba? Kinalakhan ni Rizal yung ganung tradisyon, yung ganung kultura na nagpapahalaga sa edukasyon, pagbabasa, storytelling. Ini-impart niya rin yung kahalagahan sa mga pamangkin niya, 'di ba? So, kaya mahalaga na engrave din kasi talaga yung magandang paghubog ng family values, no, sa tahanan na naipapasa throughout generation. So, mahalaga rin yun, no, kay Rizal. Yan. No, klaro na sa atin yung mga books na mismo niyang binasa. Talakay naman natin yung mga lugar na pinuntahan niya na minsan niya lang din binabasa sa kanyang mga aklat. Now, in 1882, Rizal was sent to Europe, no, after niyang mag-aral sa US, hindi na niya natapos uh, by his brother. No? Now, doon niya na tinapos, no, sa abroad yung pag-aaral niya ng medisina, no, at ng philosophy and letters. So, imagine both sciences and liberal arts. Yung saklaw ng pinag-aaralan ni Rizal. So, yan. Now, hindi lang pag-aaral yung objective kung bakit siya nagpunta sa Europe, particularly in Spain, but also meron siyang parang secret mission. Remember, yung kanyang Kuya Pasiano, aktibo pa rin sa kilusang reforma. Nananawagan ng mga pagbabagong pampulitika at panglipunan sa Las Pilipinas mula sa Spanish colonial government. Okay. Now, in order for you to ask and seek for reforms and changes, di ba kailangan klaro muna sa'yo yung ano yung picture ng pagbabago na gusto mong maging or ma-experience. So, 'di ba, kung entrep kayo, kung eduk kayo, 'di ba? Or kung ah, tourism students kayo, kung nasa field kayo ng computer sciences, information technology, ah, kung nasa engineering kayo, 'di ba? Kapag ka meron kayong mga bagong discoveries, product, ano ba, approaches, style, ba, techniques, no? Kinukuha niyo yung best practices, halimbawa sa isang company, sa isang school, sa isang institution, 'di ba? Sa isang agency, no? Through benchmarking, 'di ba? So, pwede nyo sabihin na ganun yung naging konsepto, no? Na kailangan ma-adapt muna or maranasan ni Rizal, no? Yung gusto niyang pagbabago or yung gusto nilang pagbabago sa konteksto ng panahon na yan. So, bukod sa pag-aaral sa Europa, bahagi ng misyon ni Rizal sa pagpunta sa Europa ay ang aralin ang buhay, kultura, wika, kostumbre or tradisyon, kaugalian, industriya, ah, commerce, pamahalaan, laws, ng iba't ibang European countries.
Now, here's the catch. Hindi yan alam ng kanyang mga magulang. Hindi rin yan alam ng kanyang lover that time na si Leonor Rivera. Turns out to be his cousin. Again, Rizal is a product of his time. Okay, second cousin sila ni Leonor Rivera. They don't mind. No? Though, syempre tabu na rin bahagya no, no? Pero may mga pamilya at clan noon. Like, say for instance, eto, ano na to? Commonwealth na to Si Quezon, former President Quezon. Yung wife niya, no, cousin niya yun. Ba? Weird. Kung sa konteksto ng panahon natin yun. Pero sa panahon nila, they don't mind kasi ang objective nila is to preserve their wealth. Yeah. But for Rizal, I think wala siyang ganong objective. Pero si Leonor Rivera yung love interest niya sa panahon na yan. And mind you, si Leonor Rivera, so kung si Rizal ay, kung nakilala niya si Leonor Rivera, siya ay 19 years old. Si Rizal, 19 years old. Si Leonor Rivera ay, 14, 15 years old. Oops, bago kayo mag-react again. Si Rizal ay produkto ng panahon niya. Pero kung sa panahon natin ngayon, sobrang tabu nun. Sobrang mali yun. Sobrang, di ba, PDF. So, hindi siya okay. Di ba? Sobrang, it's a big no. No? But in the time of Rizal, no, parang 16 years old ka pa lang, 14, 15 years old, kinakasal ka na. Kung ikaw yung babae. So, ganun, no, yung lente, binigyan ko kayo ng lente, no, ng kultura sa panahon na yan. Now, hindi yun alam ng lover ni Rizal na siya ay pumunta sa abroad. Especially yung kanyang magulang. Lalo si Doña Lolay, si Doña Teodora Alonso. Kasi di sila papayag. Pero, yun, parang kayo lang din, di ba? Papaalam kayo, punta kayo itong lugar. Magsasabi kayo kapag nandun na kayo. Ah, Tsaka nyo sasabihin kapag nakarating na kayo dun. So, essentially, ganun din nangyari kay Rizal. So, he went abroad, no? Ang tatalakayan natin dito yung kanya naging karanasan bilang ilustrado, bilang propagandista. Tapos later, isa-isayin natin yung mga binagtas niyang lugar sa Europe. Yung una niyang punta sa Europe kasi after niyang i-publish yung novel, nagkaroon ng crisis and problem in Calamba sa usapin sa lupa. Nagkaroon ng tension between Rizal's family versus the Dominican friars when it comes to unfair and unjust imposition of tax. So, napilitang umuwi si Rizal to resolve that conflict. Plus, yung problema niya rin na kinaharap niya sa sinulat niyang nobela. Yung naging reaction, impression, yung naging paanong nayanig ang kamay nila no, nung nakarating ang una niyang nobela. So, yun yung, doon nag-conclude yung first trip niya in Europe. No? Pero, bumalik rin kasi siya after nun. So, anyway, going back, Rizal enrolled at Universidad Central de Madrid on November 8, 1882. So, nagstay muna siya sa Barcelona. He was reunited there with his fellow classmates in Ateneo, no, like the Luna brothers, no. And yun, nagsulat siya ng political essay agad. Gano'n siya ka-productive and ka-prolific. No? By the way, nakita niyo sa larawan in the upper left. No? Larawan yan ni Aktual na larawan niya ni Rizal at ni Juan Luna na naglalaro ng fencing. Hindi yan bumabaril, nagfe-fencing yan. Though Rizal knows how to shoot. Kasi isa yan sa mga extracurricular activity at sports niya. Same goes with fencing. Kaya nakita yung statue ni Rizal, monument ni Rizal, sa atin, sa Laguna University, sa complex. Uh, Inspired yan doon, dito, sa sports niya. Isa to sa pinakamalaking monumento sa Pilipinas, kung doon ako nagkakamali ni Rizal. Isa. No? Pero, and this one, itong nasa lower left ng slide, makita nyo. Ito yung Universidad Central de Madrid. Okay. So, yan. Nakikita nyo yung larawan na yan, o yung nasa center. Ganyan kalaki ang passport noon. I think this is the passport of one of Rizal's fellow ilustrado, no? Si Trinidad Pado de Tavera. Kung alam niyo yung size ng A3 na paper, halos ganun siyang kalaki.
So, imagine, meron kang A4 na papel. Pagdugtungin mo, dalawa, landscape. Yun, ganun kalaki ang isang passport nung panahon na yan, yung A3. So, I think, roughly, a rough estimate, no, ganun kalaki ang passport, no, hassle nun. Now, upon his arrival in Europe, Rizal linked up with his fellow Filipinos and they established a number of organizations, no, bago sila naging tawag dito, bago sila naging propaganda movement at bago nagkaroon ng tinatawag na Paris Exposition noong 1899 na kung saan doon nagkaroon ng recognition si Juan Luna at si Felix Hidalgo ng mga pintor. Sa panahon na yon ay big deal, syempre. No, na ang isang Indio ay kaya makipagsabayan, patunay ang henyo ng pagka-Indio ay kaya makipagsabayan maging sa mga kanluraning bansa sa iba't ibang larang. So, big deal yon sa panahon na yun. Ah, Nung nagtapos si Rizal ng licentiate in medicine niya and year after na nagtapos naman siya ng philosophy and letters, no. Same din sa Universidad Central de Madrid, no. He joined this circle called Círculo Hispano-Filipino. Samahan siya ng mga ilustrado. No? And there's Rizal. Nakikita niyo dito sa slide. Okay. They adopted the name Kidlat Club, whose members included Antonio Luna, Baldomero Rojas, uh, Fernando Canon, Juan Luna, no, and etc. Bakit Kidlat Club? Well, inspired pa rin sa Enlightenment, diba? Light Kidlat, no? Yung energy ng youth, yung brilliance ng youth, no? So kaya kidlat yung ginamit na term, no? Pero eventually ay naging temporary lang yan, no? Yung tawagan sa kanilang samahan. Nalaos din, passioned out who win. However, they spotted the Native American Indians and were inspired by them. Kasi ang mga Native American, ang tawag din ay Indian sa panahon na yun. Sabi, etymologically speaking, o etymology, yung origin ng salita, pinagmulan. Pag sinabi mo kasing Indio, native. So, nagkaroon lang ng negative derogatory connotations dahil mostly sa mga educators ng mga friars ng panahon na yun. Tsaka yung mga friars per se in the churches, no? Associating Indio as a lower class citizen in the Philippines or associating it with indolensya, katamaran, or ignorante, kakulangan sa kaalaman. So, but in fact, no, ang etymology, pinagmulan ng salitang Indio means native. Okay, so yun. Basically, now, from Green Kidlat Club, they became the Los Indios Bravos. And this is where Rizal mentioned that we should take pride that we are being called Indio. No? Kasi Indio means native. With the greater goal of unifying their fellow Filipino students in Europe. And there's Rizal, no? Posing, no? Perhaps for a painting of Luna, no? Kaya naka-costume siyang ganyan. Eventually, this group of students and young professionals became entrenched in providing a voice to air their issues and suggestions to the government and formed the Asociación de Solidaridad, Association of Solidarity, basically. O nga, the Association of Solidarity. Then they established a newspaper uh, called La Solidaridad. Naging opisyal na pahayagan ng mga propagandistang Indio sa panahon na yun. Okay? Yung nakikita nyo ay sa center, si Marcelo H. del Pilar, si Mariano Ponce, no? Ang mga pawang editor or patnugot, no? Sa nasabing pahayagan. Rizal's being a doctor also greatly influenced his writing and analysis of the situation of the Philippines, no? So, nagme-make sense na nag-medicine siya tapos nag-philosophy and letters, no? Maga, may liberal arts pa din, no? Pinapahalagahan niya pa rin, no? Bukod sa medisina. Kaya yung mga medical terms and knowledge niya, yung pagiging nerd niya, no, dun sa field ng medicine, ginagamit niya rin pag nagsusulat siya. Pag ginagamit niyang metaphor, ginagamit niyang illustration, no.
sa pagsulat niya sa maaring nobela o di kaya sa mga essay. Example, itong sinulat niyang political essay na na-publish sa La Solidaridad, itong Sobre la Indolencia de los Filipinos or The Indolence of the Filipinos, wherein he frequently referred to the country as a body that could experience sickness and decay, but could also be healed. Tsaka inulimitahan siya rin, no? Sa Latin siya, no? Na hindi lang siya galing sa isang text, no? From the scripture, from the Bible, but also, may sakit talaga na cancer sa mata na ang tawag ay Noli Me Tangere. Yun, inspired yun doon, no? Na cancer na the more na malantad, no? Uh, mas lalong kumakalat, no? Na iniugnay ni Rizal sa kalagayan ng Pilipinas, no? Sa kanyang forward na ang lipunan ng Pilipinas ay may cancer, no? Na dapat bigyang lunas, na dapat mailantad. Ginamit ng may medical references niya, terminologies, no? Sa kanyang mga nobela at artikulo na sinusulat. Now, the propaganda movement in Spain also influenced Rizal, especially with the establishment of Solidaridad in 1889. Rizal actively participated in asking for reforms and writing articles for Sol. In fact, may isang libro no na kinumpile ngayon no na naglalaman ng mga political essays ni Rizal. Ganun karami siyang isulat no. Iba ay unpublished, nasa mga liham, yung iba ay nag-serialize in La Solidaridad. However, no, the problem is no, it has to be noted that not all of yan, yung nakikita nyo yan, no, hindi lahat ng mga ilustrado na yan ay into campaigning reforms or rather active in campaigning reforms. Some of them are just, mediocre, some just are hypocrites. Some of them just wanted to enjoy. Primarily the reason why they decided to go abroad. They wanted to live a hedonistic life. Pag sabing hedonistic, hedon. Di ba pag sadistic, ah, satisfaction mo yung pananakit. Pag naman, o nga, pag sadistic, satisfaction mo, pananakit. Pagka naman, what do you call this? Pagka naman, masochist, yung satisfaction mo kapag nasasaktan ka, di ba? Pag hedonistic, yung feeling mo, no, mas nagsasatisfy ka, ano, sa idea ng pleasure. Anything pleasurable, di ba? Kaya yung buhay dyan ng, posh, yung buhay dyan ng mga ilustrado, no, na bagamat may awareness sa kalagayan ng Pilipinas at sa politika, no, ay piniling maging unbothered kasi nga ay komportable ang kanilang pamumuhay. So, ganun. Hindi mo siya mailalayo sa ibang nasa upper middle class sa panahon ng lipunan natin sa kasalukuyan, di ba? Yes, they're well aware, nagreklamo ng bahagya, ano, pero they're doing nothing, no? So, ganun. So, some of them are just, gambling. Some of them are just, living a luxurious life, full of pleasure. So, yun. Um, Hindi sila naging supportive, no, ah, kumbaga sa cause na ipinaglalaban ng mga propagandista. Kaya naging challenge ito kay Rizal. He was greatly frustrated, no? Parang siguro kung babalikan niyo yung sinulat niyang tula 2 years ago, 'di ba? Yung sa A la Juventud Filipina, would be very disappointed. Now, he wanted his fellow Filipinos to devote more effort and time towards researching about the country. Kasi nga, yun nga, objective rin kasi, no, ng pagpunta nila sa Europa, magsulat ng mga malawak na volume, no, ng history book about the Filipino culture and society. So parang originally, gusto talaga ni Rizal magsulat ng history book. This time, hindi sa lente ng mga dayuhan na nag-observe at yung mga scholarly works na na-publish na nabasa niya na rin, no? But this time sa lente niya bilang Indio. Na parang yung history, ito yung ano parang pwede mo sabihin inattempt ni Rizal maging historiador eh. He wanted to write historical scholarly works about the Filipino culture.
Kaya nga nag-aral din yan sa Germany, no? Nakadaupang palad niya doon yung mga dati niyang binabasa na mga scholarly work. In fact, may naging kaibigan siya doon. Itong si Ferdinand Blumentritt ng taga-Austria, taga-Czech. Naging BFF sila. Tapos, from taga-subaybay sa mga binabasang scholarly works, naging BFF. So, ganun yung naging relationship nila ni Ferdinand Blumentritt na matatalakay natin dito. So, yun, inattempt ni Rizal mag-aral. Kaso nga lang, no, parang kayo, tropahan, magsiswimming, may pledge na, may ambagan, may toka-toka na kung sino magdadala ng ganito, ng ganyan, yung magkano yung contribution, saan yung resort, ang ending drawing. Ganun rin yung nangyari sa compilation sana ng history book na gustong isulat nila Rizal, naging drawing lang. So, ano naging ginawa ni Rizal, nag-resort na lang siya sa creative writing at ginamit niyang kasangkapan yung nobelang Noli Me Tangere to reflect the political and economic life, the condition of the Philippines, of Las Filipinas, in the context of his time. Nung latter part pa, no, ayun nga, yung unang uwi ni Rizal from Europe, nagkaroon ng insidente sa Calamba, Laguna. Ginipit ng mabuti from 1887 to 1888. No? Itong mga pamilya ni Rizal sa Calamba. Idagdag pa rito kasi kaka-imprenta lang din yan ng unang nobela niya, no, Limitansya na medyo hindi natuwa ang mga fraile at mga government officials, higher officials, no? Uh, Na-offend sila. Well, except yung Governor General. Yung Governor General, klaro sa kanya na hindi anti-church and anti-government yung nobela. Hindi niya tiningnan with malice. No? Ah, Constructive criticism yung pagsusuri niya. Pero yung mga fraile, no, talagang they were offended. No? Now, di mo pwede sabihin na yun yung naging dahilan, no, kung bakit ginipit ng mabuti yung, pero maaring naging factor na rin. Pero kasi sa Kalamba, ah, yung pamilya ni Rizal, nakaranas na injustices from the Dominican friars na parang ang bilis ng interval, no, ng buwan, pataas ang pataas yung ini-impose na buwis. To the point na nalulugi na sila yung pamilya ni Rizal. Diba? Ginigipit silang mabuti. So, yun. Kumbaga, politically, naka-apekto yun sa pananaw ni Rizal, sa ideology niya. Idagdag pa yung tension na nangyayari internally in La Solidaridad sa propaganda movement. Nahati sila sa grupo, sa paksyon. Nagkaroon ng iba't ibang interes, nagkaroon ng iba't ibang pananaw, pagtingin, no? Parang sabihin natin sa isang banda nagkaroon ng creative differences. Sabihin natin gano'n na lang yung naging reason. Pwede nyo i-consider na gano'n, no? Kung bakit nagkaroon ng conflict itong si Marcelo H. del Pilar at saka itong si Jose Rizal. Parang ano lang din, parang Beatles lang din, no? Lennon, McCartney, no? Parang heads na si Ellie Buendia at si Raymond Marasigan, no? Di ba? Parang Four of Spades, na-reunite ng Four of Spades, no? Pero, yun, sabihin natin ganun yung nangyari. Yung mga kanya-kanya conflicting interest ang isa't isa. Na bilang asosasyon, kung bilang samahan, bilang movement, kapag mas nanaig yung conflict na yun, eh, makokompromisa yung layunin o yung cause nila in the first place. So, naka-apekto yun. And eventually, Rizal disassociated himself, no, with the reform movement and took on a more radical stance. Mas naging impulsive siya, umuwi siya. No? Kasi nga, nadala rin siya dun sa kalagayan, injustisyang naranasan ng kanyang pamilya. Naging karanasan ng kanyang pamilya noong 1887 to 1888. Dumating sa point si Rizal, wala siya halos natatanggap na allowance. Sinusulat niya yung nobela niya, wala siyang pera, panglimbag. No? Minsan may karanasan siya, may isang lata siya ng biskwit, pinagkakasya niya lang. Minsan, tinry niyang i-persuade yung kanyang mga kapatid na kapag di niyo pa ako pinaldahan for this month ng allowance, ibebenta ko tong mga mahalagang librong to. Kaya thrifty si Rizal eh. Di mo masisisi kung saan galing yung pagiging matipid ni Rizal kasi danas niya yung hirap ng buhay sa abroad. No? Sa mga ganitong narrative, no, mas nakaka-relate tayo kay Rizal na kayo bilang estudyante minsan ay nakaranas rin ng kagipitan. Ganun si Rizal. Na may pride pa rin, may ego pa rin, mais pa rin manamit, kahit kumakalaman sikmura.
nagmamatter pa rin yung iniisip ng tao, ng iba. Si Rizal minsan pupunta yan, no? Kasi yung landlord niya or landlady, ang assumption, no? Kapag lunch, lalabas ang kanilang mga tenants para mananghalian. Si Rizal lalabas yan, magsispend yan ng almost 2 hours. Mag-stroll lang siya around Spain, around Madrid. Pero wala, hindi siya kakain kasi wala siyang pangkain. Aakyat siya na mukhang busog na parang kumain. But in reality, hindi. So, mga ganun siyang karanasan, no? Ito yung mahalimbawa ng naratibo na mas nagiging tao si Rizal. Nade-demystify, na-humanize, no? Yung naratibo sa kanya. Ito yung tamang pagsasabantayog, pagtalakay ng danas ng isang bayani. So, yan. So, this led up to perhaps one of the greatest influences in Rizal's life, the suffering of Filipino people under Spain. Rizal had always been empathic about the situation of his countrymen. It grew exponentially when the people of his town, including his family, as I mentioned earlier, were unjustly persecuted. Basahin niyo na lang din yung El Fili, yung character ni Cabezang Tales. It encapsulates, it captures no, yung kalagayan ng mga magsasaka sa panahon na yan. At kung paano silang ginigipit yung mga maliliit na nagnegosyo, no, na nagtagumpay ng mga magsasaka at kung paano silang ginipit ng mga fraile, no, through taxation. So, yan. Now, this is the map of Europe noong 1730. So, hindi pa buhay si Rizal na, no? Wala akong makita sa internet, no, ng kopya ng mapa ng Europe na ginamit ni Rizal. No? Pero close enough, no? 18th century to mid-18th century. Kaya wala pa diyang Germany eh. Part pa ang Germany no na isang greater empire pa. Roman Catholic Empire. I assume. So, you may further research on that. There's Spain. Yeah. So, this is Europe. This is Spain. And there's Barcelona. Rizal went there June 1882, summer. And he was reunited to his former classmates and acquaintances and eventually fellow ilustrados. So first order of business pagdating niya, magsulat ng political essay. So he wrote Amor Patria in Diaryong Tagalog using the pen name Laong Laan. Diaryong Tagalog is the newspaper of Marcelo H. Del Pilar, spearheaded by Marcelo H. Del Pilar. So yan. Next. Now, sa Madrid naman, after ilang months ng pagstay niya with his friends, he went to Madrid and enrolled in Universidad Central de Madrid. Ano yung mga kurso? No? He took courses in medicine and philosophy and letters. At the same time, no, nakikita nyo dito, no, yung resibo yan, no, certification na Rizal enrolled in sculpture and painting classes in Academia de San Fernando. While studying French, English, German, Italian, nag-aaral siya ng iba't ibang wika, nag-enroll sa painting tsaka sculpture class, nagtitake ng medicine, at the same time philosophy and letters. Ganun ka-intense. At may extracurricular pa, no? Nag-enroll din siya sa fencing classes tsaka sa shooting. Sans, Sans Icarbonel, lalaki natin earlier. So, sa Madrid yan. No? So, ito nakikita nyo ay yung kanyang certification ng licentiate in medicine. I'm not quite sure kung yun nga. Pero sa Universidad Central de Madrid yan. So, 2 years lang, no? In 1884, natapos niya. Napaka-productive, no? Pero kasi iba yung sistema ng edukasyon sa panahon na yan. Pero regardless, no? Siguro kasi wala pang social media nun, no? Kaya ganoon na lang mag-grind si Rizal, no? Pagdating sa pag-aaral at sa paggawa ng mga makabuluhang activity na mapapakinabangan niya. No? Despite the scarce resources, by the way. So, 1884, he finished his licentiate in medicine. He also took up courses that would have earned him a doctorate degree. Pero din niya tinuloy kasi uh, alam kong isa sa mga factor yata ay uh, parang may hindi siya natapos na thesis kasi hindi na kaya ng finances niya. So, hindi na niya lang tinuloy. Pero may licentiate siya in medicine. So, pwede siya mag-practice ng pagmamedisina.
Tapos, year after that, natapos niya naman, no, with flying colors, with sobresaliente, yung excellent remarks, no? Yung kanyang licentiate in philosophy and letters. Then afterwards, tsaka siya nag-join sa Sirkulo Hispano-Filipino. Tsaka siya mas naging aktibo nung tinapos niya yung kanyang pag-aaral sa propaganda movement. So, yan. And here's a colorized picture of Rizal, no, practicing ophthalmology. So, syempre, hindi yung natapos, no, sa pag-aaral lang ng medisina. Nag-specialista si Rizal. Na nung panahon niya ay rare, no, na field, no, which is ophthalmology. So, after he completed his medical degree in Madrid, nagpunta siya agad sa Paris. So, from Madrid straight to Paris, France, to further studies in ophthalmology, no, sa mga leading ophthalmology sa panahon na yan, like Dr. Louis de Wecker. Yan, yung picture ni Louis de Wecker. At from Paris, pumunta siyang Germany, in Heidelberg. Nag-aral naman siya under Dr. Otto Becker. So, 1886 yan. So, mga leading ophthalmologists yan, no, sa time ni Rizal. At he got the chance to experience, no, being a student or to practice, no, at maging associate, no, sa mga klinika nitong mga ophthalmologong ito. Isulat siya ng tula dyan, no, bilang pangungulila, no, sa kanyang inang bayan, itong Alas Flores de Heidelberg. Magandang tula rin yan, no, na susuriin din natin. Yan. During his time in Europe, Rizal also benefited from the development of Orientalist studies in Germany. Pag sinabing Orientalist studies, ito yung mga scholar na Europeo na nag-aaral, o European na mga scholar na nag-aaral sa kultura, kostumbre, kasaysayan, ng mga bansa sa Timog Silangang Asya at sa Asia in general. His involvement in German scholarship can be traced to his connections with his Ferdinand Blumentritt, na dating taga-subaybay siya ng mga sulatin nito, eksperto rin, no, sa pag-aaral ng kultura ng Pilipinas. A scholar, an Austrian scholar at a school teacher who published books about Philippine ethnological topics and eventually naging friend ni Rizal. So nagamit niya rin yung network na yun, no, para mapalapit siya sa mga scholar na Aleman. Aleman, Germany, Tagalog yung sa German, Aleman. As Ferdinand Blumentritt was a school teacher, no, in Litomeris, na dating bahagi ng Austria today at partially part din ng Czech Republic, no, who befriended Rizal and wrote many articles on Philippine ethnology and the cause of Philippine independence. In fact, sympathizer itong si Ferdinand Blumentritt, no, sa kalagayang kolonyal ng Pilipinas sa panahon na yan. Now, they met in person pero once, but not in the Philippines, noong 1887, pagkakalimbag niya ng kanyang unang nobela. And Rizal maintained a close correspondence for them. So parang correspondence, magsusulatan sila, ganyan, uh, to each other na parang magkapatid. So these letters are considered a valuable historical source for understanding Rizal and the Philippine Reform movement. So yan. Ang nakita nyo yan ay parang sabihin nating selfie ni Rizal. Gumawa siya ng self-portrait niya, then sinend niya kay Ferdinand Blumentritt. Ito naman ay yung liham ni Rizal, huling liham ni Rizal, no, bago siya execute in Bagong Bayan, that said to be the last letter that he sent to Ferdinand Blumentritt. Sobrang shock yung kanyang BFF na nalaman niya na execute siya. Halos himatayin daw, sabi sa mga naratibo. Ito yung isa sa mga akda, no, na sinulat ni Blumentritt, Dictionary of Philippine Mythology o Diccionario Mitológico de Filipinas. So despite never traveling to the Philippines, no, sadly hindi nakarating ng Pilipinas si Blumentritt. Blumentritt was a vocal supporter of Filipino autonomy and a regular contributor to La Solidaridad. She's one of those who defended Noli Me Tangere. Well, nagsulat din si Rizal, no, about yung kanyang depensa, no, yung La En Defensa del Noli, no, kung paano niyang ginustify na hindi anti-church ang nobela ko. So, ganun. Okay. He endorsed Rizal's efforts against Spanish colonial rule and encouraged his literary work which promoted the cause of independence.
Now, sa Germany rin, no, na-meet niya yung mga expert na mga Orientalist, as I mentioned earlier. Ito yung mga European scholar na nag-aaral sa kultura ng Timog Silangang Asya at ng Asya in general, ng Pilipinas particular. So may mga number dyan, corresponding na numbers ay yung kanilang mga pangalan. Hindi nyo kailangan kabisaduhin, malaga na malinaw lang sa inyo na nag-aral rin, maging ah, sa historical na pananaliksik, pag-aaral ng lipunan, no? Pagsulat ng mga scholarly works, si Rizal, no? At yung mga approaches, historiographical approaches, na in-adapt niya, no, from these scholars. We have Henrik Kern, professor of Sanskrit at University of Leiden, A.B. Mayer, director of Ethnographic Museum in Dresden, no? Kaya hindi nahirapan si Rizal mag-access ng mga primary sources nung panahon na yan, no? We have Wilhelm Jost, a professor at the University of Berlin, who also published articles about the Philippines. We have number four, Fedor Hagor, a naturalist who traveled to Southeast Asia, and we have Rudolf Virchow, president of the Berlin Society for Anthropology, Ethnology, and Prehistory. Sa panahon na yan, emerging na discipline yung mga nabanggit. Ha? Lalo itong antropologo. Tsaka yung disiplina ng kasaysayan, yung mismong historiography. So, yung European na pamamaraan ng pagsulat ng kasaysayan, no, na-adapt din niya ni Rizal, no, when he went here in Germany, to be specific. Also, in Germany, no, syempre, natuto siyang mag-Aleman. He was able to immerse in scientific research and culture there. Uh, Also in Germany, specifically in Berlin niya, isinulat yung kanyang unang nobela, which was published noong 1887, no, na wala siyang pera panlimbag. Good thing, meron siyang friend, ang pangalan ay Maximo Viola. Si Maximo Viola yung itinuring na savior ng Noli Me Tangere, which made it possible for Rizal to publish the book. Na kung tatanungin nyo, may kinita ba si Rizal? Wala necessarily, pero may naging malaking impact. Kumbaga, the more na pinagbawal siya, the more na mas na-intriga yung mga tao. Diba? Dun sa nobela niya. Okay. Also, exposure to scientific rationalism and nationalism in Europe. And Noli Me Tangere became a literary expose of Spanish colonial abuses. Okay? And aside from that, a foundational text of Filipino nationalist consciousness. So, yeah. So, also, Rizal wrote numerous essays, articles, and commentaries that advocated for the Philippine reforms and independence. His writings exposed the abuses of the Spanish colonial government and Catholic clergy and promoted nationalism among Filipinos. Some of his most notable works included articles published in La Solidaridad criticizing Spanish policies, likewise Rizal's historical commentaries na ilang naisulat sa London, no? Pero ito yung pagbalik na niya, yung pangalawang pagbalik na niya sa Europa. So nariyan yung ilan sa mga article na publish sa La Solidaridad. El Amor Patrio, hindi to sa La Solidaridad, pero sa Diaryong Tagalog. Filipinas dentro de 100 años, the Philippines within 100 years or a century hence, no? Na nahati sa apat na parts sa La Solidaridad rin na publish. Itong Los Agricultores Filipinos or yung Los Agricultores de los Filipinos, essay yan tungkol sa kalagayan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Unang essay na sinulat niya sa La Solidaridad. Tsaka itong popular na Sobre la Indolencia de los Filipinos or The Indolence of the Filipinos. Tatalakayin natin yan isa-isa, no, sa mga susunod na discussions. But for now, I guess, that ends our lecture discussion. We'll continue our lecture next